Ikaw to. Ikaw gusto mo syempre ng magarang sasakyan. Pangarap mo yan eh. Nangangarap ka rin ng magandang bahay. At the same time, nangangarap ka rin ng sobrang daming pera. Syempre, lahat naman tayo gusto maraming pera, di ba? Gusto natin mayaman tayo, di ba? Pero lahat ng to, tatanggalin ko lahat ng yan. Dahil hindi mo makukuha yan. Hindi pwedeng makuha mo yun ng ganun lang. There's no way. Walang cheat code sa buhay. Kaya ito, ikaw to. Ito ang realidad na hindi mo pwedeng kinabukasan, nakuha mo na yung brand new na sasakyan mo, yung bahay na gusto mo, at yung pera, yung yaman na gusto mo. Meron kang kailangang mabigat na pagdaanan. Ngayon, gusto kong pag-usapan yung pumipigil sa pag-abot sa mga pangarap natin. Nasa harapan nyo ngayon yung usual na pinapangarap ng bawat Pilipino, ng bawat tao. At kahit ako, nangangarap ako dyan. Material things to eh. Sino bang hindi nangangarap ng material na bagay dito sa mundo? Ngayon, ang pumipigil sa sarili mo, bakit hindi mo yan nakukuha? Dahil sa dalawang baso na to. Ikaw, mamimili sa dalawang mundo. Yung baso na yan kasi, ito yung realidad ng buhay. Kung ikaw yung nasa malinis, nasa malinaw na baso, pues tol, hindi para sa'yo to. Pero kung ikaw yung taong nag-overthink, may duda sa sarili, may takot, na hindi mo kayang tuparin yung mga pangarap mo na nandito sa harapan, pues, ikaw mismo, nandito ka sa madilim na baso. Beong. Sa madilim na baso na yan, ito yung rason. Iyan ang rason bakit hindi mo makuha lahat ng to. Imagine mo, magarang kotse. Yes, finally, magarang bahay. Tapos yaman para i-maintain pa. At syempre, di ba, mag-flex ka sa mga kaibigan mo na, uy, mayaman ako. May pera ako, may napatunayan ako sa sarili ko. Nalulungkot ako sa mga taong hindi kayang abutin yung mga pangarap na nasa harapan nyo dahil nandito ka sa mundo na to. Ito ang realidad. Maraming taong nagpapaka-feeling na nandito sa transparent na baso na mundo na to. Pero at the end of the day, nilalamon sila ng madilim na baso na to. Sa baso na to, nandito yung takot. Takot na di ko naman matutupad yung mga pangarap ko eh. Imposible, napakadaming pera nito. Imposible, galing ako sa mahirap na pamilya. Magkakakotse ako, Ferrari pa. Magkakamalaking bahay ako. Takot ka. Takot ka na simulan yung pangarap mo. Tol, yan ang isa sa mga magpapalubog sa'yo at hindi ka makakaalis sa mundo na to. Pag nakaramdam ka ng takot, hindi lang yan. Napakadami pa. Takot, depression, anxiety. Dahil takot ka na gawin yung mga pangarap mo, nagkakaroon ka ng duda sa sarili mo. Na parang magigilty ka na, bakit yung ibang tao nagagawa nila yung gusto nila? Ang ganda ng lifestyle nila. Sa mundo natin ngayon, tol, pagandahan ng buhay, pasarapan ng buhay, pasarapan ng pagkain. Tapos ikaw mismo, na kapag nakita mo yung sarili mo sa ibang tao, anong ginagawa ko? Mapapatanong ka sa sarili mo ng ganun eh. Bakit? Kasi tol, nandito ka sa madilim na mundo na kinukumpare mo yung sarili mo. Actually, we always have our own insecurities. Lahat naman tayo may insecurities, pare. Ako, kahit naman YouTuber ako, vlogger ako, lahat tayo parang din, tao lang tayo eh. We're all sinners. And it's normal to feel insecure. It's normal to feel like doubted or takot ka sa sarili mo. Pero itong video na to, gusto ko lang ipaalala na kailangan mong isave yung sarili mo.
Dahil kapag meron kang takot, depression, anxiety, meron kang doubt sa sarili mo, at meron kang insecurities na lagi mong pinagko-compare yung sarili mo na bakit sila tagumpay na, bakit ako andito pa rin. Tol, I'm telling you, ilulubog ka pa ng buhay. Walang magsasagip sa'yo dito sa malalim at madilim na mundo na to kundi ikaw. And of course, with God. Ngayon, pupunta na tayo sa pinaka-crucial, yung pangatlo. Bakit ako nandito ngayon? Bakit tinanggal ko yung barrier, yung maskara ko? Na masaya, na nasa light. Siyempre, positivity. Pero hindi naman kasi balanse ang mundo eh. Hindi pwedeng puro positivity lang, pare. Tandaan natin, sobrang daming tao na nandito sa kadiliman ngayon. At ikaw mismo na nasa kadiliman, I really wanna save you. Because it's really hard, it's really dark. Ngayon yung pangatlo, para tuluyan ka nang makaalis dito sa madilim na mundo na to. I want you to let God enter your life. Kasi pag pinapasok mo si Lord sa mundo mo, sa buhay mo, nandito ka na agad. Super powerful ni Lord. Sobrang grabe ang magagawa sa buhay niyo ni Jesus. And when I started to seek Him, that made me realize na walang-wala pa pala ako. Na nilamon ko yung sarili ko sa kadiliman dahil hindi ko siya kasama. Now, when I say let God enter your life, it means you submitting yourself to God and having that deep connection with Him. Kasi, ang totoo, kung hindi ko pinapasok si Lord sa buhay ko, nandito pa rin ako. Nandito pa rin ako sa dilim na baso na to. Eh, napakahirap, napakamasalimuot. Talagang, sige, sabihin ko na. Away kami. Malala, tol. Muntikan ko nang nawala na yung dream house namin, di ba? Muntikan din pang mawala yung relationship namin ni Carlene. Pare, tandaan natin na money is always the roots of all evil. Na kapag ikaw nawalan ng pera, imagine mo 8 million yung nawala. Tol, nagbago ng sobra yung ugali ko, and to the point na hindi ko na iniintindi si Carlene at kung ano man yung mga problema niya. Wala na akong pakialam sa problema niya kasi grabe ang bigat ng problema ko eh. I'm trying to fix this problem and keep questioning myself. Why did it happen? Pero the moment I let God enter my life, it changes everything. Why do you need to let God enter your life? Dahil God says, Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and not lean on your own understanding. And He will direct your life. And God did. God did. God did. Di ako makapaniwala na nagmo-motivate ako not just in my own words but in God's words. Nandito na ako sa moment ng buhay ko na I don't wanna depend on my own understanding, but I wanna seek Him. I really wanna know His message. Andun kasi yung mga question. Ang daming question sa utak ko, ang daming question sa puso ko. And that is the moment na sinagot niya yung mga prayers ko.
na bakit nangyari yung dilubyo in the saddest moment of my life. Cambio pala. Cambio pala sa mas magandang ruta. Amen. Now, we're going back sa ikaw na finally, hindi lang dahil sa video na to, na bless ka ni Lord, praise God, na ikaw mismo, because pinasok mo na si Lord sa buhay mo. And you will be in this world right now, a very transparent at walang halong insecurities, walang halong takot, duda sa sarili. This is just you being you, na nagtatrabaho si Lord sa buhay mo. And guess what? God will direct your life at unti-unti kang tanggalin natin to. Matutupad mo yung pangarap mong kotse, pangarap mong bahay, in God's will, pangarap mong yaman. At lahat ng yan kapag hinayaan mong si Lord ang mag-direct ng buhay mo. Wow. Thank you for listening. Sa lahat ng mga taong nasa kadiliman ngayon, seryoso ko na ikipag-usap sa inyo. Meron tayong 31 days left para kumambyo. Gusto kong baguhin mo yung buhay mo. Gusto kong baguhin mo kung paano ka nag-iisip. Gusto kong tanggalin mo yung takot mo, yung depression mo. In Jesus' name. And you will see the God's plan in your life. At it is more than sa material na bagay yung mararamdaman mo. Kasi dito sa material na bagay, to be honest, hindi na ako masaya dyan eh. Masaya na ako na may connection ako kay Lord. Masaya na ako na kausap ko siya. I have this deep conversation with Him. And sa lahat ng nakaabot sa dulo ng video na to, thank you for listening. We're gonna do this, hopefully, bukas ulit. Kung nagustuhan nyo to, comment nyo sa baba. Von, magtatagumpay ako. Pinapangako ko yan sa sarili ko. At yun yung aabangan ko.